Kaya nga hinihintay kitang para naman may maraming pag-usapan. How do you feel about that? Bakit sa tingin mo, how do we improve bilang ikaw na nasa mga amateur pro? Kasi ang Pilipinas kilala pa rin sa boxing. Pero ngayon parang lagi na tayo natatalo sa international stage. How do you improve that from your perspective? Kailangan ko maging honest dito, no? So, I know. Honest tayo talaga. I know may mga hindi sang-ayon sa sasabihin ko or ma-misinterpret. Pero ang realidad kasi tayo kasi dito sa Pilipinas, nagstay kasi tayo sa style na especially sa mga training style. Paano lang yung old school. Very important yung old school training. Pero mo yung laban, pagbakan, yung mga training, very important yun kasi until now, ginagamit pa rin talaga yung mga old school training. Pero kailangan din natin maging scientific. Inarinig ko lagi. Maging scientific. Paano ba maging scientific? Maging scientific yung training natin. Una, kailangan natin magkaroon ng strength and conditioning coach. Kailangan natin magkaroon ng PT, doctor, dami na, no? Psychology. Psychologist pa. Nutrition. Nutritionist. Kailangan natin yan. Dapat kumpleto yan. Sa atin kasi isa lang yung magawa niyan. Kaya nga, yung coach pa rin yun. So, tanungin ko ngayon, sa mga boxer natin dito sa meron ba tayo nun? Hindi lahat. Hindi lahat na meron. Hindi lahat na tutukan yung nutrition. Yung sa Japan, kung gusto nyo malaman, kung gusto nyo bago sila magsalita sa mga Pilipino na natatalo ng Japanese, mga Pilipino na knock-out pagdating Japan yung kalaban, tingnan nyo kung paano mag-training yung Japan. Kompleto sila sa facilities pala, sa core team. Sobrang kompleto nila lahat eh. Yan yung kailangan natin, bro. Kasi, alam mo, malaking gastusin kasi. Yeah. Ang pagkakaiba pa, ito, nirarun ko to minsan sa mga fans, although I'm a fan. Sa Japan kasi, kompleto na sila sa support. Yung fan base pa nila, gumagastos para sa boxing. Kaya dito sa Pilipinas, libre lang lagi ang hindi papupuno. Patikit ka sa Maynila. Ang hirap eh. Kaya ako, kung sakaling mangyari makalabang ka dito, pipili ako ng ticket kahit media ko. Sana gano'n. Kasi yung pay-per-view sa atin, puro illegal lahat. Kaya ang mahal ng bayad sa kanila. Yung support, tapos yung support pa ng management, iba talaga. Nasanay na kasi tayo ng gano'n eh. Tapos malakas pa natin mag-bash. Kaya nga pag natalo ka, bash. Pag nanalo ka, may bash pa rin kasi kulang. Ikaw sigat ka, aside from boxing, alam ko maraming issue. Pero ikaw sigat ka, and you have a social media presence, nakikita ko eh. Medyo mga nagpapatawa-tawa ka pa eh. Do you have experience sa mga bashing na ganyan? Ay, ang dami. Natuwa nga ako ngayon kasi nawala na yung mga na yun eh. Hero ka ngayon eh. Hero ka. Pero I'm sure na nandyan pa rin yan sila eh. And hindi ko pwede, you can please everyone. How do you personally handle this? Bilang ikaw, isa ka sa sikat talaga ngayon. How do you personally handle, I know you understand criticism, pero minsan sobrang below na, hindi mo na maintindihan. Maintindihan mo, parang iba yung style mo, parang bumagal ka. Naiintindihan mo. Pero yung sobrang tira na below na build na, how do you handle it? Lalo na may pamilya ka. Ini-ignore ko na lang at pinagdadasal ko na lang sa Panginoon na sana gabayan sila sa mga sinasabi nila eh. Kasi, hindi ko pinapansin, and then yung mga fans din naman natin yung sumasagot sa kanila. Sila yung nag-explain, sila yung nag-uusap doon sa So, okay lang ako doon.